Umabot sa 599 ang bilang ng mga aksidente sa ikalawang distrito ng Camarines Sur nitong nakaraang taon. Ayon sa tala ng DPWH, ito ang pinakamalaking bilang ng mga aksidente sa bawat distrito sa buong bansa. Dito rin ang pinakamalaking bilang ng mga namatay sa aksidente. Ano nga ba ang mga dahilan ng aksidenteng ito? At paano makakaiwas sa ganitong uri ng peligro? Usually, mga na-encounter naming run, yung mga vehicular accidents, yung trauma emergencies, including yung medical emergencies. Yung pinaka-common kinds dito, yung vehicular accident, nag-average siya ng 1.33 every day. Ibig sabihin, on a day-to-day basis, meron tayong isang accident na nangyayari sa kalsada. Based on that statistics, so yung city government gumawa ng mga proactive measures para maiwasan or ma-lessen yung mga incident ng mga vehicular emergencies. So una, pag daytime, meron tayong nilagay na mga traffic enforcers dyan sa mga crossing para mag-manage ng traffic, including din yung sa PNP, din yung ating mga force multipliers, yung mga barangay tanods. Then paggabi po, yung PNP gumagawa ng checkpoint. Kasi sa checkpoint, dyan napokontrol yung mga lasing na nag-overspeed na nagiging kausa ng aksidente. Ito yung provincial road leading to some coastal towns ng Camarines Sur. Karamihan sa mga aksidente dito nangyayari gabi. Most of the minor reasons yung inarush siguro yung mga motorista and yung iba naman yung nakainom. Kasi kung titingnan nyo, hindi naman masyadong delikado baga tingnan mo yung kurbada. Maliwanag naman, kitang-kita naman yung kalsada, dapat magmiminor sila. Yan baga mga traffic markings yan. Kita naman kasi may poste, maliwanag naman. Kung isipin, familiar sila sa kalsada niyan. Yung sobra sigurong kumpiyansa sa sarili na kabisado nila, alam nila kung paano magpagewang, siguro gano'n ang yung overconfidence ba. City road pa ito eh. Pero may mga lumulusot na rin dito papunta doon sa Maharlika Highway kasi pwede na rin maging access road ito kung ayaw na matrap sa traffic sa city streets. Pero papunta rin ito sa mga barangay, sa upland barangays ng Naga City. Karamihan dito mga moto. Bibihira yung mga cars. Although maliit yung kalsada, pero nakita nyo naman, kumpleto naman sila sa signages, sa traffic signs, traffic markings. Yung kurbada lang, medyo siguro factor yung kurbada. Pero kung yung mga motorista sana nag-observe ng tamang disiplina, ng mga sumusunod ng traffic rules, siguro ma-minimize o dapat walang mangyaring aksidente. Mostly dito mga nakainom. Saka palaging ganun din, gabi. Mas maraming causes na nangyayari aksidente yung sa human error talaga. Yung mental conditioning ng tao, yung kaugalian ba na ina-adapt nila pag nagmamaneho. Lalo yung medyo pakumbaba, hindi masyadong agresibo sa kalsada. Very minimal naman yung mechanical kasi dapat sa garahe pa lang, bago umalis yung sasakyan, na-check na lahat, okay na. Para concentrated ang isip, ang mata, ang concentrated ang focus ng driver doon sa kalsada, sa pagmamaneho. Dapat meron kang karelyebo para pag inabot ng antok o kaya kapaguran sa pagmamaneho, kung wala man, magpahinga, huminto ng konting panahon para makapagpahinga o makatulog muna sa mga safe na lugar. Hindi yung titiisin mo, dishonest ka sa sarili na kahit hindi na kaya, kahit inaantok na, tumutuloy pa rin. Kunyari, yung kalsada medyo madilim. Extra precaution na tayo, slow down na, yung tama lang na bilis. Hindi pwede sa atin pag nagmamaneho yung bahala na. Pag hindi mo nakita, hindi clear sa'yo, blinded curve, o hindi masyadong maliwanag, dapat mag-adapt na agad ng precautionary measures. So kung defensive driving palagi adapt natin, para bang yung courteous tayo sa mga kapatid natin motorista, medyo considerate, may konting pasensya, siguro magiging maganda yung road network natin.
Sa mga rescue team sa probinsya at iba pang panig ng bansa, kung meron kayong kuha ng inyong rescue operation, maaari nyo ipadala sa amin to sa aming email address, rescue@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Gravio, dito sa Rescue, naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong. May nagbanggaan ng isang motorcycle with 2 passengers and isang tricycle. Hindi man lang siya nagbigay ng hand signal or light signals na siya ay biglang liliko. Totally unresponsive yung patient natin. Sin-check namin kung may pulso, meron siya, pero almost ready pulse na lang siya, paunti-unti na lang.